Hello, 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 hello guys! Hi, good morning, good morning! Talagang hyper na hyper. Good morning my dear Kenosis friends, makatanglaw friends. Mali, ito po si Father Joel. At for our video for today, Red Wednesday. Pagdadasal natin ang mga martyr, persecuted Christian, persecuted church. At nandito po tayo sa St. Joseph's College, kung saan ako po ay tumatayo dito bilang chaplain lang. Wag daw ilalang, at least yung mga maiikling oras na tinitigil natin dito ay tayo ay yung presensya man lamang ay nagbibigay ng presensya ng Diyos. Hopefully. Yung pong ating dasal. Samahan niyo po ako sa aking vlog for today here at St. Joseph's College. So guys, video muna tayo habang wala pa mga bata kasi po dito napakahigpit. Hindi mo pwedeng i-video ang mga bata because of the data privacy. Guys, ngayon nga ay Red Wednesday. Kaya ang daladala ko ay red na kulay damit. Pagdadasal natin sila, mga kapatid nating Kristiyano na pinapersecute. Kaya nga po guys, ito ang itsura ng labas ng St. Joseph's College. Ito po yung pinaka-welcoming building nila. Yan, St. Joseph's College, Monday to Friday. At ito nga po ang aming PPC President. Hello, say hello. At gusto ko lamang ipakita sa inyo ang aking office na laging empty. Okay guys, welcome to Ave Maria Chapel. Yan, dahil nga po itong school na ito, dati ay ang nangangalaga ay ang mga St. Joseph Sisters of the Apparition. Kaya Ave Maria Chapel together with St. Joseph. Now welcome to the chapel. Nagmimisa po ako dito every Wednesday, linggo-linggo. At yan, ang ating chapel. Yan po si St. Joseph. At inilagay ko talaga dyan, St. Joseph, Mama Mary, hindi pwedeng mawala. At syempre, genuflect muna tayo sa ating Blessed Sacrament. Ito nga po pala, ang the one and the only, the first saint of Australia, Saint Mary of the Cross Maculum. Ang sa din nga po pala maganda dito sa St. Joseph's College, they divided the whole college into 4 different houses. That's one of the wisdom. Yan, ang House of McCormack, the House of Debular, and the House of Cunningham, and the House of Ozanam. At yan po ay base sa kanilang mga saints and mga patrons yan. Si Saint Emily de Villar, si Blessed Frederick Ozanam, si Monsignor Cunningham, and si Sister McCormack. Yan po yung mga different houses. At yun nga po, dahil wala tayong sakristan, ito nga po palang medyo mahirap-hirap dito, Kung sa atin sa Pilipinas, talaga naman nag-uumapaw ang sakristan. Dito po ay walang masyado. Kaya po ako na lang gumagawa, magsindi ng kandila, mag-prepare ng lahat. At habang naghihintay sa kanila, tayo ay mag-video muna. Ayun, sa wakas, may sure na tayong maninimba ngayon, si Miss Chris Palfrey. At saka po itong isa pa nating teacher na nasabi ko, alam niyo po, I appreciate na lagi kayo nagdadala ng flower dito sa ating chapel every Wednesday. Siya pong art teacher dito. At yun nga po, iaalay natin ating banal na misa para sa mga persecuted Christians in the world today. Well guys, we just finished our mass at mag-prepare lamang tayo sa ating gospel reflection naman for today. Hindi ko na nga po ipinakita sa inyo ang aking ginawang misa sa pikat. Ulitin ko, hindi ko na nga po basta-basta natin pwedeng i-video dito. At yan na nga po, every single day sa loob ng 5 taon, 6 na taon na pala, salamat sa Diyos. At meron mang paminsan-minsan hindi tayo nakakagawa, pero we try our very best na makapaggawa po tayo ng daily gospel reflection. Kaya kung kayo po ay hindi pa subscriber, please subscribe po sa ating Kenosis Gospel Reflection or dito po mismo, itong aking page ito, paki-follow po. Nakita nyo naman, talaga namang pinag-iisipan nating mabuti. Sana makaka-inspire po ako sa inyo. Yun ang aking dalan. So guys, punta muna tayo sa simbahan dahil may practice ng graduation. Ang graduation mass, ang elementary graduation nila bukas. Mga bata naglalaro na sa field. So katulad nga po ng ating mga Catholic school dyan sa atin sa Pilipinas, magkatabi rin lamang po itong aming parish at saka po itong school. Nasa likod ko, yan po yung gym. At sabi ko nga po sa inyo, kung kayo sumusubaybay lagi sa aking mga vlog, 2 po ang simbahan na pinangangalagaan namin dito, naming mga pare. Ito po yung pinaka main church, although itong mas bago. Ito po ang Holy Family Church, kaya po ito ay Holy Family Parish kami. Yung isang lumang parish na pinakita ko sa inyo yun ng St. Joseph Church,
Although doon po kami nagmimisa araw-araw at katabi naman noon ang aming presbytery o ang aming kumbento. At ito naman po, kita nyo naman, this is the baptismal font. Alam nyo ba, by history, yan daw batong iyan ay pinili pa kung saan. At napakaganda naman po ng aming simbahan ito. Kita nyo ga po, talaga namang mostly ay piling-pili pa ang mga kahoy na yan. Ayan, yan ang Holy Family. At nakakalungkot nga lamang po, syempre, unlike sa atin sa Pilipinas, parang isang taon ako ditong mahigit, hindi ko pa nakita na talagang punong-puno, nasiksikan ang simbahan na ito. Minsan, once or twice ko nang nakita na seating capacity. Yun po ay libing lang. Pero yung ordinary Sunday, wala. Pero syempre, again, thanks to the Filipino community, kita nyo naman, talagang nailuklok natin ang Viva Santo Niño, tanda ng pananampalatayang Filipino dito sa Australia. Dahil ngayon ay Red Wednesday, inspired by the martyrs, dito ako mag-edit ng aking gospel dito sa Columbari. Ito'y tabi lang po ng simbahan sapagkat may practice nga ang mga grade 6 na kanilang graduation. So, inintay ko lamang. At yun na nga po, dumating na mga estudyante. Ulitin ko po, hindi po natin sila pwedeng i-video ng malapitan. Kaya dito lamang tayo sa likod in respecting their privacy. At habang sila nagpa-practice, sabi ko, maisama nga, malamang hindi nyo pa nakikita. Ito po, ganito kaganda at kalaki. Itong aming main parish. Yan, ito nga po, ulitin ko, ang Holy Family Church. Ito po ay itayo noong 1993. Ayan, bago, I think 1993. Yeah, bago lamang din po ito. Pero ang kwento po niyan kasi, medyo lumalaki ng kanilang community, masikip na doon sa maliit. Gusto nila sana yung palitan, pero by historical purposes, hindi na lang. At nagtayo na lang ng bago. Pero yun nga, nakakalungkot. Ngayon, hindi rin naman ito napupunong masyado. Sobrang laki. Pero pagka naman po may mga special event ang parish, dito din naman namin ginagawa. Saktong-sakto din naman dito. Okay guys, we're done with the school. Nakapag-practice na tayo. We're now going to our second apostolate here, which is visitation. Ayan, binibisita po natin dito ang mga elderly natin, either sa home care o sa kanilang bahay. But for today, hindi po ako sa home care pupunta dahil nakapunta na ako kahapon. Ngayon, I'm going to visit individual elderly in their homes. Pero syempre, hindi ko rin naman po sila pwedeng ipakita sa video because of our privacy. Ayan. So, see you guys. Isa nga po sa napansin ko dito, sabi ko, bakit ang school na ito ay walang bakod? Ay kung aray sa Pilipinas, nakatakas na ang mga bata. Kaya lang dito naman ho, kung tatakas ka, isa ka pupunta, wala namang sasakyan. At yun nga po, bumalik muna ako sa St. Joseph Church. Kaway-kaway kay Nanay Gloria, ang ating pong Filipina nanay. Yan po ang St. Joseph Church natin. Sabi ko nga sa inyo, dalawang church natin. Yung kanina, Holy Family. At ito naman po sa within the town proper. Yan naman po yung old church na St. Joseph Church. At sabi ko nga po sa inyo kahapon na ang simbahan ay number 1 po yan sa historical commission dito. At ang number 2, ito pong kumbento ng mga madre sapagkat ang mga madre po ang kauna-unahang nagtayo ng school dito sa Albany. Nauna po ay school for girls, tapos ang mga Christian Brothers, school for boys. Tapos pinagsama po yung school for girls at saka school for boys, kaya nagkaroon ngayon ng St. Joseph College na pwede na sa dalawa. At ito naman po tinatawag na the New Camfield. At ngayon naman po ito nagsisilbing parish office. Ayan. So kita nyo na ho ha, sa mga magpapakasal. Alam nyo, isang taon na ako dito, wala pa akong naikakasal. Sabi ko, buhat na ako'y dumating, wala pa rin ba? Ilan na bang na misahan kong patay dito? Parang wala pang 10, 5 lang yata. Kasi po nga, ang mga tao ay hopefully, pagdasal natin, ay unti-unting ma-develop ang kanilang ika nga po'y pananampalataya. At ito nga po, pinakikilala ko sa inyo si April, ang aming secretary. At napakaswerte po namin dahil Pilipino kaming pare, ay naging Filipina din ang aming naging secretary. So, one down, nabisita ko na po ang isang Australiana. At ito na po, hindi ko na po binidyo kasi nga, syempre mahirap po silang i-video. Nagpunta muna dito tayo kay Nanay Minda. At syempre, pagdating niya, aba, ay talaga naman ako'y pinakain ka. Swerte namin na ang fried chicken. Shout out! What we gonna do? Anything, you want to say anything? Shout out. Oh, like we've got a visit from our favorite father. He's very handsome. Yeah. Good communicator.
Yan. Ayan po, no? Yes, yes. Sige, nanay, i-tour mo kami. I-tour mo kami. Tour. Ang iyong mga halaman. Tingnan natin ang iyong mga halaman. Yan, si Nanay Minda nga po at si Tita Helen Lecky ang isa sa mga nauna. Of course, hindi po silang pinakauna, pero mga ika nga po, isa sa mga kinikilalang mga haligi ng Filipino community dito. Ano po, sila po ay pareho ang napangasawa nila ay Australiano. Alam niyo po yung typical na kwento sa Pilipinas noon na talaga naman pong true love story na nakilala nila ang kanilang mga asawa na nakakahanga din naman na pwede nga palang ma-inlove ang isang Pinoy. At yun ang the beauty of their love story. At ito nga po ang kanilang mga ikangay garden na ngayon dahil retired na naman po sila, they're enjoying the best of their life kasi naman nagsakripisyo din naman po talaga sila. At ito, tinutur tayo sa iba't ibang halam. Kita nyo, may gabi pa dito. Ayan, talagang Filipino gabi, sabi ko kay Nanay Minda. Alam nyo ga po, kanina pagpasok ko din hindi yung mga rose ang pinagbabalakan ko. Ito ang pinagbabalakan ko. Itong, yan, kita nyo ang bilok na yan. Focus ko nga, yung suha na yun. Sabi sa akin siya, kunin mo, Father. At ito, nakakapagtaka, nakapagpabunga si nanay ng saging. Sabi ko nga, ayan, no? Sa mga magkakaroon ng bibingka ngayong simbang gabi, meron pong dahon ng saging dito. And finally, after po nating bisitahin kanina ang isang Australiana na hindi ko inasanama sa video at meron din naman po tayong mga dalawang nanay na Filipina. Ngayon, nandito tayo sa isang Hungarian na nanay din, elderly, upang dalhan natin ang body of Christ. Isa din po sa fulfilling na apostolate namin dito, yung pagdalo sa mga elderly. Bukod sa nabubusog namin sila ng katawan ni Kristo, syempre, nabubusog din naman nila kami dahil nga po wala kaming tagaluto sa kumbento. Pag may magatong imbitasyon ay nakakataba din naman ng puso kasi talagang na-appreciate nila yung mga ginagawa namin sa kanila. At ito po, nakabalik na ako sa kumbento. Medyo pagod ng kaunti. Manood muna tayo ng Squid Game. Bye-bye!